So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Rusi Plaridel branch para sa update natin. At ano nga ba ang meron dito sa may Rusi Sparkle 125i at dito sa bago nilang Rusi Sparkle 150i water cooled. So ano nga ba yung mga pagkakapareho at yung pagkakaiba ng dalawang to? Umpisahan na natin yung walk around para dito. At kung alin nga ba ang mas the best or mas sulit para sa inyo. Ayos na ayos yan. Waking up, every day's tough. I'm just hoping I can make it through the same stuff. Got a bad job, got no love. Feel so alone, feel so stuck. Gotta find something to look forward to. Anything to keep my mind off what I'm going through. But I don't know where to start, what's the first move? Maybe I just try a bunch of different things soon. Yeah, that could be the trick. 100 different things, I mean one has gotta stick. But how exactly do I pick? If I'm good at it, like a really good fit, or... Okay, papakita ko muna sa inyo yung presyo ng Rusi Sparkle 150i. Ito yung naka-water cooled na or naka-liquid cooled na. At ito naman yung presyo ni Rusi Sparkle 125i. Yan. So ito naka-air cooled to. Alam naman natin yan. Ito yung unang lumabas bago ito. Ayan. So, umpisa na natin yung comparison video para dito at kung alin nga ba ang mas sulit sa inyo at kung ano nga ba yung mas trip nyo at kung ano yung masasabi nyo sa motorcycle na itong dalawa na to. So comment nyo sa baba para at least mapag-usapan natin dyan sa comment section. So umpisa na natin yung walk around para dito. Ayos yan. So umpisa natin sa color. Meron silang matte finish parehas or matte color. Ayan. Dito sa harap natin yung bagong kulay ni Sparkle 150i. Ito yung matte blue. Ito naman sa harap natin yung matte black. Okay. Sa design para sa handlebar dito kay Sparkle 125i. Hawig naman sila pero napansin natin dito ito glossy. And then napansin natin meron tayo ritong Rusi na logo. So ito medyo dapat wala na to 'di ba? Compare dito kay Sparkle 150i na wala na tayo ritong Rusi logo. So last time nabanggit ko na combi brake, hindi pa rin pala to naka-combi brake. Ang naka-combi brake nga pala sa ganitong category na 150 ay si Breeze. Yun yung napansin natin. So mali pala ako nung last time na nasabi na akala ko naka-combi brake to. Ito rin pala ay hindi siya naka-combi brake. Ayan. So sana additional features para sa dalawang to. Combi brake, 'di ba? Tsaka meron sila ritong brake lock, 'di ba? Rusi, baka naman. Sa bandang harap, parehas na parehas yung kanilang design. Nagkaiba lang talaga yung decals nila. Ayan. So minimalist naman parehas. Maganda rin naman parehas. Pero napansin natin dito, si Sparkle 125i may Rusi dito. Ayan. May Rusi dito. Sa kabila, sa upuan. Sa kanyang panggilid. Headlight, parehas pa rin naman ang itsura na itong dalawa na to. Wala silang pinagkaiba. Pero parang, sipatin nga natin. Parehas lang. Parehas din sila ng front fender. Parehas silang naka-telescopic fork. At paras din silang naka-disc brake. Pero iba yung itsura kasi ng disc brake ni Sparkle 125i. Ayan yung datingan niya. So, yung telescopic fork nito, may Rusi nga pala siya. Samantalang si 150, wala. Wala siyang Rusi emblem. Or Rusi na nakalagay. Ito yung design para sa kanyang disc brake. Naka-dual path caliper. Yung kanyang mugs, yan, iba rin yung design natin dito. Yung size niya ay 80 by 90 by 14 tube type ang isang to. At Yuanqing. And then yung design para sa kanyang mugs, ibang-iba rin yung itsura na ito. Dito naman kay Sparkle 150i, ang size natin dito ay 90 by 80 by 14 tubeless na yan. Meron tayong disc brake, medyo maliit lang yung disc brake nito pero wavy design, naka dual path caliper. Maganda yung design para dito sa kanyang mugs. Ayan. 'Di ba? Tsaka mas maganda yung design para sa kanyang tires. Compare dito na parang ordinary lang, 'di ba? Parehas din naman sila may gulay board. Dito rin nakalagay yung kanyang battery. Para dito sa kanyang panel gauge is parehas. Ang pinagkaiba lang naman nila ay switches.
Ito yung switches para kay 150. Ayan. So, last time nasabi ko rito, kamukha siya ng switches ni Pulse 150i. Dito naman, para siyang kamukha ng Flex 125. Ayan. Parang siyang ganun. Ganun yung tsura ng kanyang switches. Okay. Pero naka-fully digital pa rin naman tayo rito. At meron tayong select and set. Meron din tayo ritong kill switch. Wala nga lang tong on and off ng kanyang idling stop. And then electric starter dito sa side or dito sa taas. On and off ng kanyang park light headlight. So pwede nyo rin siyang patayin. Meron din tayo ritong hazard switch. Ayan, may hazard switch. High and low, busina, and then signal light. Meron din tayo ritong flasher. Parehas din sila ng kanyang ignition. Disusi pa rin naman to. At meron din tayo ritong utility hook. Ayan, may utility hook tayo rito. Yung USB charging port, parehas din sila ng shutter lock dito sa kanyang susian. Dito na nga rin pala binubuksan yung ating upuan. Ayan. So, parehas lang din naman sila ng paano binubuksan. Ayan. So, yan. Yung susi, parehas na parehas din sila. Ito yung susi nila parehas. Ayan, kita nyo ba? Sa upuan, parehas sila ng design ng upuan. Parehas ng kapal at lambot. Compartment. Yan, meron din tayo ritong compartment. Tapos, meron tayong helmet hook. Same lang din dito sa Sparkle 150. Ayan. Yung decals, ito yung Sparkle. Iniba nila yung font dito sa 150i. Ayan, yung decals dito sa 125i, iba rin yung itsura. Pero minimalist pa rin, no? Maganda pa rin. Premium talaga kapag yung mga decals is konti lang, 'di ba? So napansin din natin, iba yung itsura ng ating foot pegs dito sa 150 at iba rin yung itsura dito sa foot pegs para sa ating 125. So si 125 wala siyang side stand kill switch, samantalang si Sparkle 150 meron siyang side stand kill switch. Ito ay naka-liquid cooled. Ganyan ang itsura natin dyan. Meron tayong swing arm. Meron tayong tire hugger. Maganda yung kanyang muffler na stylish yung datingan na ito. And then, naka-drum brake tayo dito sa likod. Ang mugs niya, yan yung design. And then yung size dito ay 180 by 14 tubeless na yan. Samantalang sa 125, syempre naka-air cooled pa rin tayo rito. Mahaba yung kanyang tire hugger. Hanggang dito no. Yan. Pero meron din siyang harang. Yung muffler niya, kamukha nung kay Pulse 150. Yung itsura na to. Ayan di ba? Iba yung itsura nung kanyang tambucho. Wala tong swing arm, pero naka-drum brake din siya. Ang size naman dito sa likod ay 90 by 90 by 14. So, mas mataas or mas malaki ng bahagya si 150i. Sa kanyang grab bar, same lang din. Yung kanilang assembly, same lang itsura. At yung kanilang taillight. Okay. Ang pinagkaiba pala dito sa taillight niya, ito kulay red. Tapos, yung design parehas lang. Kulay white siya. Diba? Weird din ito, no? Kulay white. Diba dapat red siya? So, sa kanyang signal light, ayan, parehas din sila. Halos walang pinagkaiba. Reflector, fender, same. And ang kagandahan din kasi dito kay 150, adjustable na yung monoshock niya. Wala tayong kickstart dito at napakalaki ng panggilid niya. Samantalang si 125, medyo dito tinipid tayo rito Ayan, napakaliit nung kanyang panggilid. So, ito yung panggilid ni Flex 125i, di ba? Tapos meron din tayong kickstart para dito. Ayan yung kanilang pagkakaiba at yung pagkakapareho ng dalawang motorcycle na to. So, sakyan natin parehas para at least malaman natin kung magkaparehas nga ba ng seat height itong dalawang to. Okay, para may reference din tayo para sa 5'2" na kagaya ko. Okay? Ay, siyan. Okay. Sakyan natin tong si Sparkle 150i. Side stand muna natin. Yun 5'2" yung aking height. Ayan. So tingkayad, pero naka-boots naman tayo. Tsaka magaan yung motor, no? Ayan. Shock, okay, goods.
Dito adjustable nga pala yung kanyang monoshock dito, kaya kung natitigasan kayo pwede nyo i-adjust. Turning radius, yan yung datingan natin. So tingnan naman natin kung ano nga ba yung itsura natin para kay 125. Ayan. Okay, para sa 125 naman, side stand natin. So magaan naman sila kahit i-side stand, center stand. Okay naman sila. 5'2" yung aking height. Parang feeling ko mas mataas pa to eh. Parang feeling ko mas mataas to. Si 125. So yan. Shock, halos di naglalayo yung kanyang performance. Shock sa likod. Medyo natitigasan ako pero hindi siya adjustable. So yan na yun. As is na yan. Pero pwede kayong bumili ng shock sa aftermarket, diba? Turning radius, same lang din. Pati yung bigat parang same lang din naman. So ayan, kita nyo naman, paras nyo nakita na sinakyan natin yung ating 125 and 150. Ay siya. So yun nga mga best, no, eto na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay marka mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So lagi yung tatandaan, wala sa brand na motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Push. Can I face this? Can I make it? I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous.